natin. Oh, Marcoleta mga ka-JP Natics, nagyabang noon, nilaglag si Depensor ngayon. Nilaglag si Depensor. Okay? Mga kababayan, si Depensor ang inilaglag. Actually, silang dalawang naglaglagan dito eh. 'Di ba? Silang dalawang naglaglagan. Ito po ay usapin, hinggil pa rin sa pagkawala nitong si Guteza na hindi makita-kita mga kababayan. 'Di ba? Hindi makita-kita itong taong ito kasi itong si Marcoleta mamaya may kasunod pa ito na topic natin na kung saan itong si Marcoleta mukhang iba. Mga kababayan, nagulat itong si Corina Sanchez sa kanya dahil sa kanyang asal na ipinapakita. Pero bago yon, puntahan muna natin yung reaksyon mga kababayan. Pasensya na, Atty. Claire, paggamit muna ng video mo dahil sabi ko hirap ako magbasa ngayon eh. Nagmumukha akong bata pag nagbabasa. So ngayon, mga kababayan, nagmumukhang grade 1 pag nagbabasa kasi sobrang hirap basahin eh. Kaya pahiram muna ng video mo, Atty. Claire. Ito, pag-usapan natin mga ka-JP Natics. Itong issue na ito ni Marcoleta na talagang silang dalawa ni Mike Depensor ngayon ay nagtuturuan mga kababayan dahil nga po eto na, dadawit na or itong si Guteza kasi, ang nangyayari ngayon, di ba makakasuhan, hinahanap si Guteza at hindi ito matagpuan at kung ano-ano ng mga alibay ang ginagawa or sinasabi nitong si Mike Depensor na kesyo nasa Marines, ang Marines naman, dininay. Di ba? Kesyo daw itong si Guteza ay inambush, dininay din ng Marines. Nakesyo daw itong si Guteza, mga kababayan, nahuli daw yun ang kikasing sa kanya at gustong umambush sa kanya, pero walang balita. Ngayon dahil parang feeling ko, sila po ay medyo nagigipit na, medyo nagkagulo-gulo na mga kababayan, naglaglagan na ang dalawa. Oh. Una, binanggit niya, hindi niya kilala ng personal si Guteza. Okay. Sinabi niya, wala siyang alam sa background ni Guteza. Wala siyang alam kung paano ito nakapagtrabaho kay Zaldico. Basta sinabi lang niya, nalaman ko na lang kasi sinabi ni Guteza na nagtrabaho siya kay Zaldico. Ganun lang. Doon niya na sinabi kung paano itong, paano siya nakita, paano siyang pinuntahan, paano yung text, paano? Wala, di ba? Wala na yon. Dumiretso siya kay Sergeant Guteza. Okay. Ito lang, mga klira. Just a side story. Nung nag-uusap na riyan, okay? Dito nga tayo sa konti. Gusto ko, ayan. Dito tayo. Ito. Senate witness Orly Guteza said he learned about the notarial services of Attorney Pechi through Google. Through Google daw, okay? This was disclosed. Sino nag-disclose na nalaman yun sa Google? Hindi naman si di ba? Hindi si Guteza. Si Defensor. Nalaman lang, itong notary publiko nito sa Google. Meron ba nakikita ang Google? Sorry, hindi pa ako nag-research Notary public. Siguro nga, no? Notary public in Manila. Mukhang lumalabas ngayon mga kababayan dito sa nakita ko na ito, mukhang talagang yung pirma ni Attorney Pechi Espera, mga kababayan, ay talagang ginawa lang nila. Kinuha lang nila, mukhang kinuha lang sa tingin ko, kinuha lang nila sa Google. Tapos ito ay inimprenta mga kababayan at inattach na doon sa nasabing dokumento. Mukhang talagang lang ginawan lang nila ng paraan. Hindi totoo na mga ka-JP Natics na talagang si Guteza ay nagpapirma ng personal dito kay Attorney Espera. Hanapin natin. Kasi sila lang yung sila lang yung gumawa eh. Nagtataka nga tayo mga kababayan dahil sabi nung una ay nakipagkita lang itong si Guteza, Mike Depensor at si Marcoleta at saglit na oras lang daw yon at iniwan na ni Marcoleta itong si Mike Depensor at nung kalaunan iniwan na rin ni Mike Depensor itong si Guteza at inutusan ito na kailangan ipanotaryo niya yung kanyang nasabing affidavit. Subalit natapwat mga kababayan, tila hindi ganoon na nangyari. Talagang ito nga sa kanyang mga statement, doon din po lumabas ang katotohanan. 24 ito, meron sa 24 hours. Wow, sipag naman yan.
Pakita ko nga. Masipag. Hi, Ma'am Mga Jenny 24 Ramos. hours. Ma'am Leticia. Pag mga ganyan, mga clear, medyo sipat-sipat kayo ng konti, lalo na pagka mahalaga mga dokumento ang inyong Oo, pinapanotaryo, tama. ha? Yan o. Notary Public, 24 Hours, Manila. Paano manggigising si lawyer, si attorney ng 24 hours? Diba dun pa lang dapat mag-ano ka na, isip ka na. Okay? Well, anyway. So, baka minadali. Okay? Okay. Saan tayo? Dito tayo. Okay, Mike Defensor. Okay, yan. So, in other words, hinanap nila sa Google. So, sabi niya, hindi siya naghanap. Sabi nila, nahanap lang. Pero tingnan natin na paano. Just a side story, nag-usap na riyan, sabi ni Senator Rodante Marcoleta, o Sergeant, panotarize mo naman yan. Oo. Okay? Okay, ito makaka-clear. Nung sinabi ni Senator Marcoleta na panotarize mo yan, tapos na yung dokumento, right? Tama. Oo. Ibig sabihin, mga kababayan, kung tapos na yung dokumento, dahil sila ay magkakasama at inamin din ni Mike Defensor, mga kababayan, na talagang they help Gutesa para gawin po yung nasabing affidavit. So, ibig sabihin, mga kababayan, malinaw doon na kinoach nila itong si Gutesa on what to do, on kung ano ang ilalagay doon sa nasabing affidavit. Natapos na yung dokumento, natapos na yung affidavit, at yung affidavit na yun ay pinagtulong-tulungan nila. Correct. Senator Marcoleta, si Mike Defensor, at saka ni Sergeant Gutesa. So, nung, Sergeant, Sergeant, panotarize mo na yan. Tapos na yan. Tapos na nilang ginawa yan. Bakit? Dito tayo, balikan natin yan, pero papakita ko sa inyo to. Ito. Defensor admitted that he and Marcoleta helped Gutesa in preparing his affidavit. Oo, sinabi niya yan sa interview, mga kababayan. 'Di ba? Maliwanag na paliwanag yan eh. Sinabi pa nga niya, yes. Yes, yes. Ito, para parinig ko lang. Meron pa tarong kopya kagabi nito eh. Ito yun. Paparinig ko lang. Sergeant Gutesa, sir. Okay. Right after, nung nagginagawa yung affidavit niya, ang isa doon sa mga pinalagay namin, pinalagay ko sa kanya is, humingi ka na ng Witness Protection Program. So, nandun. Nung minention niya sa Senate, sabi niya, humingi ako ng... Siya pa nagpalagay ng mga kababayan, nung natapos na yung affidavit, siya pa nagsabi, ilagay mo dyan. Magpalagay ka na or maging member ka na ng Witness Protection Program. 'Di ba, mga kababayan? Yan maliwanag eh. At ito pa. Saan pa yung video kahapon? Ako, mukhang nabura ko ata yung video kahapon. Maliwanag din dun sa video kahapon na talagang nangungulit itong si Gutesa. Ay si Mike Defensor, mga kababayan. Nung sinasabi nito ni Pinky Web, ay inamin niya talaga, yes, tinulungan namin. Talagang with conviction na sinasabi niyang tinulungan talaga nila na gumawa itong si Gutesa ng kanyang affidavit. Siya nag-admit. So in other words, nung papanotaryuhan na yan, ibig sabihin, mga kaklear. Mahina na, bumubulong na lang. Talaga? Wait lang. Lakasan natin yung yung audio. Mahina pa rin yung kay yung kay Attorney Claire. Sobrang hina ba, mga kababayan? Baka sa inyo yan baka hindi na sa akin. Natapos na nila yung dokumento. Nung sinabi niya, Alaga 143. Tapos na nila yung dokumento. Okay? So, ganon. Wait lang, mga clear. Dito kasi, mga kababayan, mga ka-GP Natics, meron pa dito na kumbaga nakaligtaan ni Attorney Claire na yung balikan lang natin yung sinasabi dito na yung notaryo 24/7, mga ka-GP Natics. Isipin nyo sabi dito ni Ardayan, ngayon lang may nakarinig ng 24/7 na notaryo, 'di ba? Ngayon lang daw siya nakakita 24/7 na notary, sa loob ng 10 years siya nagpapanotary, sabi ni Mama Ardayan. Makikita nyo yan sa Google, mga ka-GP Natics. Pero,
isipin mo ha, kahit nakalagay dyan 24 hours yan, would you believe, mga kababayan, na madaling araw kung walang stop dyan si Attorney Espera, ay gigising siya na madaling araw pag kinatok siya at pagbubuksan niya at gagawa siya, pipirmahan niya yung notaryo, yung nasabing affidavit. Tingin ko, mga kababayan, hindi yun mangyayari eh. At saka kung madaling araw na pinirmahan yun ni Attorney Espera, definitely, mga kababayan, hindi naman po siguro yun na 120 years old or 100 years old na or may Alzheimer's disease, mga kababayan, na makakalimutan niya. 'Di ba? Agad-agad yung kanyang ginawa na siya ay pumirma ng isang affidavit. Yan. Oo. Okay. So, balikan natin to ha. Oo. O, Sergeant, panotarize mo na yan. Hindi naman yan panonotarize kung hindi pa tapos. So, tinulungan nila itong si Gutesa mag-prepare ng affidavit. Correct. At sinabi ngayon ni Marcoleta, sige, panotarize mo na yan. After nilang tulungan si Gutesa doon sa salaysay. So, in other words, mga ka-clear, hindi ito basta surprise witness. Correct, mga kababayan. Tama yun. Hindi surprise witness. At isa pa, kung iisipin po, mga kababayan, anong nakaraan sinasabi ng ibang mga balita na stop daw ni Marcoleta ang nagsundo. Pero meron ako napanood na si Marcoleta mismo ang nagsundo sa labas ng Senado. Nung dumating si Marcoleta, ayon doon sa CCTV daw di umano ha, hindi ko lang talaga, mga kababayan, kung saan, kung alin ang totoo doon, kasi sabi nung una, staff ni Marcoleta nagsundo kay Gutesa, saka dinala doon sa opisina ni Marcoleta. Pero sa isang balita naman, nakita ko doon na, or narinig ko doon, mga kababayan, napanood ko sa video na yon, na sinasabi, eto daw si Marcoleta mismo ang sumundo dito kay Gutesa para dalhin sa kanyang opisina at mag-stay doon ng about 30 minutes. Ngayon, mga ka-GPnatics, yung punto dito ni Attorney Claire Castro, hindi ito surprise witness. 'Di ba? Kasi kung surprise witness, mga ka-GPnatics, siguro dapat maaring sila ay nag-usap through telephone, o kaya via messenger, via Viber, ganun lang. Or maaring nagkita pero as in, saglit lang na pagkikita. Hindi yung sila pa yung tumulong para gumawa ng affidavit, mga kababayan. Kasi kung sila ang gumawa ng affidavit, kaya ngayon siguro, kung manonotice natin, mukhang sila talaga, mga kababayan, yung nagdikta kung ano yung sasabihin or kung ano yung nakalagay doon sa affidavit. Kasi mas kabisado ni Marcoleta eh. 'Di ba yung script? Oh. Tapos itong si Gutesa, hindi niya alam na putol na pala. Sabi nga niya, mga kababayan, huwag kang magmadali, Mr. Gutesa. Huwag kang magmadali, ulitin mo yung paragraph 20. Ay, hindi ko po kasi alam na putol na. Na sinasabi na nag-usap lang sila. Ganito yung parang kwento ni please correct me if I'm wrong ha. Ito, di ba, Dictus Rex? Ito yung kwento ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, na parang kaya wala siyang dokumentong binigay. Surprise ito kasi nag-usap lang sila sandali. Oo. Diba? Nag-usap lang sila sandali. Tapos, sige. Yan yung unang kwento. Nag-uusap lang sandali, sabay umalis na kaagad. Mga kababayan, sobrang paepal netong si Mike Defensor. Patuloy siyang nagpapa-interview kung kani-kanino. Diba? Sa pagtatanggol, sa pagkawala nitong si Gutesa, mga kababayan, doon din mismo nanggagaling sa kanyang bibig na talagang may pag-uusap. Nilaglag niya dito si Marcoleta eh. Well, in fact, pati yung sarili niya, nilaglag niya dito. Hindi po totoo na saglit lang yung kanilang pag-uusap. Parang, lang daw dun sa kanyang description, parang inintroduce lang
na itong taong ito gusto kong makita, gustong lumapit sa'yo, na gusto niya lumabas, salaysay against kay Saldico, against dito kay Romualdez, di ba? Mga kababayan, kung simpleng ganun lang, ikinuwento lang dapat, wala iba Talagang lumalabas dito na matagal-tagal silang nagkasama, kaya lang itong si Gutesa mahina ang tuktok. Gumawa ka na ng affidavit, tayo mo na, kapag oras ka, Si Romeo Barcibal. Ito kami, dito ako mapuntahan sa oras na to kasi yan yung hearing. So, yun ang surprise kasama witness. Si Senator Marcoleta na gumawa ng affidavit ni Gutesa. It means, alam niya na yung laman nun. Right? Kung alam niya na yung laman nun, bakit hindi niya pa rin nagawang sabihin ito sa Blue Ribbon Committee ahead of time? Tama. Bakit hindi niya rin to sinabi kay sa chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Lacson? Okay. So, maganda yung tanong ni Attorney Claire Castro. Bakit hindi, di ba mga kababayan, obvious naman na talagang tinuruan nila dahil nanggaling na rin sa bibig. Tinuruan nila na gumawa ng affidavit and Gutesa was advised pa nga, mga kababayan, was advised pa nga na sinabi na kailangan lumapit ka na sa Witness Protection Program, ilagay mo dyan, mga ka-GPnatics. Kita nyo, itong siste nakipag-usap, matagal na, itong si Gutesa, kay Marcoleta, and Mike Defensor. Pero, hindi niya po ipinaalam sa Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Panfilo Lacson, mga ka-GPnatics. Ano yung dahilan? Sabi dito, surprise witness. So therefore, mga kababayan, they don't have any intention, diba? They don't have any intention to let Lacson know, mga kababayan, about Sergeant Gutesa. Bakit? Anong plano? Anong agenda? Meron ba kayong iniiwasan? Ayaw nyo ba na, alam nyo naman, yung galawan ni Lacson, mga kababayan, isang investigador. So technically or definitely, kapag ito ay ipinaalam siguro, di ba? Ang kinakatakot number 1 ni Gutesa, ni Marcoleta at ni Mike Defensor, kapag pinaalam natin kay Lacson, baka ma-interrogate. Pag pinaalam natin kay Lacson, baka maimbestigahan, ma-background check, mayari tayo kaagad. Diba? Mga kababayan. So, they don't have any intention na ipaalam ito kay Lacson. Kaya surprise witness. And isa pa, mga kababayan, dahil wala silang intention ipaalam kay Lacson na mayroong lalabas na isang Gutesa, mga ka-GPnatics, lumalabas na itong sila Marcoleta at itong si Mike Defensor, kasama na natin si Gutesa, mga ka-GPnatics, ay talagang particular itong si Marcoleta, masasabi po natin na binabypass niya itong si Ping Lacson. Na parang, naniniwala na ako na gusto niya makuha ang spotlight. Kasi bakit mo hindi ipapaalam sa chairman? Mga kababayan, na matagal na pala kayo nag-usap, inutusan nyo pa, sinamahan nyo pa na gumawa ng affidavit. Tapos, sabi niya walang time. Surprise witness. Surprise witness, walang time. Nakipag-usap kayo. Tapos hindi nyo man lang pinaalam sa chairman. Ang talagang purpose nyo is talagang ito ay ilihim. Ito ay itago. Isorpresa talaga, mga kababayan, para hindi po ma-verify, para hindi mabet, para hindi magkaroon ng due diligence or pagkakataon si Lacson na maimbestigahan itong si Gutesa before the Senate Blue Ribbon hearing. Samantala mga clear, ang paggawa ng affidavit, hindi ito mabilisan Hindi ito 15 minutes lang. Correct. Oo, yung paggawa ng affidavit, hindi ganun. Kung hihimayin nyo yung kwento, kung paano nag-start hanggang dulo. Oo. So, lumalabas dito mga ka-clear, hindi totoong sandali lang nag-usap. Exactly.
hindi sandali lang pinakilala ni Mike Defensor si Gutesa kay Senator Marcoleta. Nasa office ito, may computer to, may printer ito. Correct. Inayos ang salaysay. Mga kababayan, tama. May computer, merong, tama, may nakaharap doon. Hindi pwedeng kung sulat kamay lang, ito mga kababayan, tapos ito ay itatransfer mo pa sa computer. Di ba? Magsulat kamay ka, tatransfer mo sa computer yan, mahirap yan. Kumbaga, it takes time, mga kababayan. And naniniwala ako, nasa paggawa pa lang nun, halimbawa, para mapadali, may computer ka, may nagtatype. Ako kasi kaya ko mag-type kahit nagsasalita. Kabisado ko ang keyboard mga kababayan. And I can write, I can type at least 80 word per minute. Okay? 80 word per minute, mga kababayan. Yan yung kaya kong i-type. At umaabot pa nga minsan ng 100 Lalo pag kabisado ko yung tinatype. 100 word per minute, kaya ko yan. Ngayon, sa isang tao na nakita natin, itong si Gutesa, hindi naman siya ganun kaalam. 'Di ba? Hindi siya ganun kaalam Medyo may pagkaano-ano. So hindi siya talaga techie pagdating sa computer. So, mga kababayan, yung pinupunto ni Attorney Claire dito, it really takes time. 'Di ba? Hindi yan ito madalian lang na 15 minutes nagkita kayo. Talagang binuhusan ng oras, effort na nung sila po ay gumawa ng affidavit. Kaya imposible na sasabihin ito ay surprise witness, na tumawag lang, pinakilala ganito, tapos na. Hindi ganun. Malalim. Di ba? Oo. Tinulungan nila So, mga kaklir, ako, minsan na, ito interview, hindi pa ako gumagawa minsan ng salaysay. May isang kliyente, halimbawa, tatanungin ko, kasi halimbawa, may case. So, umpisan mo yan, sa umpisa. Oo. Naalala ko pa nga, mga kababayan, meron akong isang kakilala. Isang vlogger din, okay? Isang vlogger din nag-file ng complaint, ng kaso sa mga, sa isang tao. Hindi na lang natin sasabihin na kapwa vlogger din, okay? Hindi. May kakilala ako na gumagawa ng, mga kababayan, ng draft. Diba? Ng draft. Talagang umabot ata ng 8 araw, mga kababayan. Iyon naman, yung 8 araw na yon without the help of any abogado. Okay? Walang abogado na tumulong sa kanya. So, 8 araw siya gumawa noon, mga kababayan, para matapos yung mga na yon, yung ipapile niya na kaso. Ako naman dati nakaranas din ako, pero reply lang doon sa ikinaso sa akin kasi ako pa yung kinasuhan, ako na nga yung binangga, 'di ba? Dati. Nag-reply ako doon 3 araw. Kasi ilang pages 'yun, mga ka-GP Fanatics. 3 araw kasi wala ding help ng ng abogado. 3 araw kong ginawa. So, kung may help ng abogado, syempre, ililist natin, mga ka-GP Fanatics, di ba? Ililist natin. Pero kung kay Gutesa lang, kasi sabi nga nila, hindi raw sila tumulong nung una. Di ba? Hindi sila tumulong. Kung hindi ka tumulong, dapat abutin ng ilang araw. Sabihin natin, baka 3 araw, 5 araw, bago makagawa, makumpleto ni Gutesa yon. At siya lang dapat ang nakakaalam. Di ba? Pero hindi Tinulungan nila Marcoleta at ni Mike Defensor etong si Gutesa. Kaya nga mas kabisado nila yung nasabing affidavit. So, hindi lang simpleng oras ang kinain nun. Mga kababayan, siguro kumain ito ng about, sabihin natin, 1 buong araw, di ba? Na magkakasama sila para matapos yun. At nung matapos na, inutusan na si Gutesa na ipanotaryo mo yan. Sabi pa daw ni Mike Defensor, hindi naman na kailangan ipanotaryo yan Di ba? Mag-under oath naman siya doon sa Senado. Pero ganun pa man, mga kababayan, ay meron pa ring notaryo na nakalagay doon sa public document na yun. To become a public document, kailangan mapanotarize natin. Pero yung nakalagay doon ay hindi nga daw, idininay ito ni Attorney Espera. Minsan umaabot ng 1 oras, tanungan pa lang namin yun para makakuha ko ng facts. Okay. Mga kababayan, sabi ni Ma'am Leticia, sa kanyang palagay,
yung salaysay ni Guteza, di umano ay ready-made na nung pinuntahan niya sa opisina ni Marcoleta. Mga pinareview na lang kay Guteza, kaya di niya alam talaga yung mga binasahan niya. Maaari. At kung magtataka tayo, mga kababayan, yung original na kay Marcoleta hawak niya. 'Di ba? So maaari na hawak yun. Mahawak talaga ni Marcoleta kasi mas kabisado niya eh. 'Di ba? At saka mga kababayan, kung talagang si Orly Guteza ang gumawa nung kanyang affidavit, kabisado niya yon at the same time nasa kanya sana yung original. 'Di ba? At ang ibibigay niya dapat kay Marcoleta ay yung photocopy. Baliktad eh. Photocopy kay Guteza, original kay Marcoleta. Oh. Maiksi pa yung oras na yun Pwede pa. Sino yun? Sabi ni Ma'am Priscilla Acepcion, kilala ko yan, GP. Sino yun? Sino yun? Di ko ata kilala yun. Yung nag-file ng kaso? Di ko ata kilala yun. Papabalikin yun kasi minsan kulang-kulang ang mga documents. Now, with this, na mahaba yung salaysay ni Guteza, Hoy, Atty. Claire, nawala ka na. Si Senator Marcoleta ngayon may kabisado dahil di ba, merong hindi binasa, kulang yung kopya ni Guteza. Pero ang nagturo pa sa kanya na hindi yan, basahin mo na lang. Kulang yan. Hindi ba si Senator Marcoleta? Correct. So, with that, tama yung binunyag ni Mike Defensor. Nakasama si Senator Marcoleta ang gumawa nung affidavit. Correct. Diba? So, kung ikaw ang gumawa niyan a day before, diba, may 24 hours ka o sabihin na natin 12 hours ka to tell your colleagues. Especially chairman. Witness, at ito ang kanyang salaysay. Diba? Kahit hindi pa yan na panotaryuhan, at sinabi pong panotaryuhan mo na yan, ibig sabihin, alam mo na, may draft na, alam mo yung laman. So, ba't hindi niya yung pinicturan kung totoo to na, well, surprise daw. Pero, di ba, one day before, alam mo na yung statement, bakit? Pwede naman, di ba? Picturean mo na yung ginawa, and then spread mo na to. Distribute mo na. I-send mo na sa mga senador na involved sa Blue Ribbon Committee. Para di sila ma-surprise. Di ba? Kasi nawawala si Atty. Claire. Labas dito mga hindi naman pala siya surprise witness para kay Marcoleta. Correct. Mga kababayan, palabas lang talaga nila na surprise witness itong si Guteza. Pero again, mga kababayan, tama yung sinabi ni Panfilo Lacson kahapon during the interview na kung ikaw, propaganda lang talaga ang gusto mo para ma-implicate lang si former Speaker Romualdez, sa Blue Ribbon ka lang magpakita, then maglaho ka na. Diba? Pero kung gusto mo talaga ang iyong plano, ang iyong goal is to prosecute Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, then dapat you can communicate, di ba? You can communicate, you can cooperate with DOJ or with the Ombudsman. Pero iba yung nangyayari Mga ka-GPnatics, naglaho na lang bigla. Bakit natatakot ka ba na ikaw ay ma-cross-examine? Bakit ikaw natatakot ka ba na madulas ka kapag during the cross-examination? Kasi alam naman natin, mga kababayan, sanay na sanay ang DOJ sa bagay na yan. 'Di ba? Of course, bago sila magbigay ng tinatawag na bago sila maniwala sa testimonya mo to corroborate with other evidence, mga ka-GPnatics, kailangan malinaw yung sinasabi mo, hindi yung baka mamaya during the cross-examination pabago-bago na yung sinasabi mo na tawag dito, hindi na nagmamatch yung unang sinabi mo sa susunod na sasabihin mo. Kasi gagawin yan, ulit-ulitin yan sa ibang pamamaraan, di ba? At ang kalalabasan, mga kababayan, ganun din naman ang punto, ganun din naman ang tawag dito, ganun din naman ang yung goal niya, pero sa ibang pamamaraan yan, may iba-ibang taktika sila para mahuli ka nila kung nagsasabi ka ba ng totoo. Then, from that, doon ka nila
base dun sa kanilang analysis or base dun sa kanilang assessment, magbibigay sila ngayon kung papaniwalaan ka ba nila or hindi. At palagay ko mga kababayan, dun sumablay or sasablay itong si Gutesa na ikinakatakot po nila Marcoleta at ni Mike Defensor. Bakit mo naman nasabi, GP, na ikinakatakot yan ni Marcoleta? Ito nga po mga ka-GP Natics, may isa pang dito, may isa pong pahayag. Etong si Marcoleta, maging itong si Corina Sanchez ay nagtataka sa asal